Sir, napagdesisyonan ko na po na tatakbo ako bilang konsehal sa darating na eleksyon. Nice. Sigurado ka, Victor? Hindi ganun kadali pasukin ang politika. Lalo na dito sa lugar natin, sa Trinidad. Kaya nga, sir. Kaya sigurado ako. Dahil yan ang dahilan kung bakit gusto kong tumakbo. Gusto kong magkaroon ng pagbabago dito sa sistema natin, sa lugar natin. Kaya suportahan natin si Victor. Malayan mo natin, siya pala talaga ang hinihintay natin na magdala ng pagbabago sa bahay natin. Oo nga, sir. At sana hindi lang sa Trinidad. Dahil kung aangat pa ang posisyon ni Sir Victor, malay natin na baka siya ang magbibigay ng pagbabago sa Pilipinas, di ba? Tama. Ano, sir? Ikaw pa rin naman ang masusunod, Victor. Wala namang karapatan para pigilan ka o panghimasukan ang buhay mo. Basta tatagan mo lang loob mo kung yan talaga ang gusto mong tahakin. Sige, sir. Salamat po. Yun! Sa'yo suporta namin, Victor. Salamat, Brad. Thanks, Dad. Nagusto mo ba? Siyempre naman po, Mami Gege. Salamat po. Walang ano mon. Kain na ng kain, ha? Uy! Ang Gege-hello po. Magandang araw. Oo, kamusta na kayo? Okay naman na. Tanggap na namin ang lahat. Magsisimula kaming ulit. Kaming dalawa ng anak ko. Oo, matutuwa ako para sa inyo. Ang mahalaga ako ngayon, kasama ko po si Mami. Kakayanin ko po ang lahat para sa kanya. Kayang-kaya mo yung KB boy. Ikaw pa ba? Oo naman. Totoo nga ang sinabi ni Lolo Mars. Kapag pumanig at pinairal mo ang katotohanan, wala kang dapat ikatakot. Hindi man nakuha ni na Kuya Biboy at ng pamilya niya ang hustisya, nagawa pa rin nilang palayain ang sarili sa maling katotohanan. Wala ng panloloko, wala ng pagkukunwari, at wala ng kasinungalingan sa isa't isa.